Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:36 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Happy Monday morning sa inyong atanan. Panibago naman nga semana. First Monday of April kag matapos ang malawig nga bakasyon kag long weekend, balik na kita sa trabaho subong nga adlaw sang Lunes. Kamusta sa mga kauturan naton nga nagapamati sa ilang nga mga radyo kag sa aton nga Facebook Live? Di man kamo nga bahin sang Western Visayas naka-recover na bala after sang malawig nga bakasyon o kung may hangover pa kita kag hindi pa ready nga magbalik sa ilang nga trabaho? Ang mga estudyante naton, I am sure no, ang mga elementary kag secondary schools naton nga mga estudyante kag maestra malaka pala pahuway kay ti kalabanan sang mga graduation rise kag recognition program tapos na. So umpisa na inisang bakasyon sa aton nga mga estudyante kag sa mga manunudlo. Para naman sa mga kulturan naton nga nagpauli diri sa may nagkalain-lain nga bahin sa isla sang Panay kag Negros Island region. Ari pa bala kamo kung nakaschedule na ang inyong mga flights o kung nakabalik na bala kamo sa inyong man nga tag sa katrabaho. Masako ang pagbalik subong sa syudad. Sa iban pa nga bahin sang pungsod, bangod subong adlaw sang Lunes, balik trabaho na kita. Basta gani Lunes, masako sa paghiwat sang flag raising ceremony. Kailan agyan naton ang flag raising sang Iloilo Provincial Capital kag subong man ginahiwat ang flag raising ceremony sa Iloilo City Hall. No? Kag karon bantayan ninyo kay may hiwaton. Hiwaton lang man diri sa Iloilo City ang opening sang National Food Month 2026. Aton ina-cover dito sa may bahin sang SM Iloilo Terminal Market. Pangunahan sang Iloilo City Government, Department of Agriculture kag Department of Tourism. Subong aga makaupod naton ang aton man nga koneksyon halin sa Iloilo City Comelec kay mga musta kita. May mga pilaman sila kapag
ginpatuman nga adjustment bangod man sining nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kay ti may mga adjustment man kita kada opisina, may mga ginapatuman nga work from home. Ibaluon naton ang update sa ilaman nga mga conservation efforts. Kag syempre ang update na sa registration para sa mga kauturan naton nga wala pa makaparegister para sa barangay kag SK election sa palabuton nga Nobyembre. Ari na sa aton nga piyak na linya magaupod sa aton para maghatag sa nga latest nga update ang koneksyon naton halin sa Iloilo City Comelec ang Assistant Election Officer sa Comelec Iloilo City. I-welcome naton sa Iloilo Morning si Mr. Jonathan Saino. Sir, good morning. Sir Joe, balik na kita sa trabaho, no? After sa malawig nga bakasyon, pero sa bahin sa Iloilo City Comelec, kamusta, sir? May mga adjustment bala ka mo sa inyong opisina? Yes, Ma'am M, no, ang Comelec, no, ang Comelec na opisina, ilabi na dito sa mga kabanwahanan sa mga syudad, no, o kabilugan din niya, agensya sa Comelec, nagbalana or nag-designate niya ang tanan niya Mondays o kung Lunes sa bulan sang Abril, work from home kita. So wala kita sa opisina, wala nagakandak sa mga aktibidades, sila binagid ang voters registration in relation sa paggahiwaton nga SK ang barangay election sa November 2 in nga tuig. So buwas siya balik kita sa opisina. No, bali ang aton nga opisina bukas, sila binagid sa pagpatigayon sa voters registration sa bulan sang Abril, magasugod ya ang opisina namon Martes tugtog Sabado. No, bukas kita sa pagkandak sang voters registration. Sa bahin naman sa siyudad ng Iloilo, ang aton niya wala kita sa opisina nagapabilin, no, nga dira mag-cater sa mga registration o kung pag-file sa mga nagkakaroon-line ng mga application in relation sa voters registration. No, bali buwas nga adlaw, no, nagtalana kita nga may kita nga voters registration sa Atrium Mall, no. Instead din nga kay nagpagawa ito sang announcement nga included ang Monday, so masugod kita ya sa 7, no, bali sa sininga week. April 7 to April 11, ara kita sa Atrium Mall, no? And then may ara nang kita sa Merrimack, October 14 to 18, no? And then may ara kita nga adjustment pa sa Barangay San Lorenzo, no? Gina-check kami nato kay do may nag-complicate nga mga schedule man sa mga kabarangayan sang distrito sang Lapos. So ang atong sininong nagapagawa kita sang atong mga binyos o kung lugar sa din kita nag-iwat sang voters registration sa pagsakabulay kaga panom doon ta lang nga tugtog na lang kita May 18, no? So, sa Registration. Yes, Sir Joe? Na dula si Sir Joe, no, balikan naton siya kay ti importante ni ang iyang announcement kung sa diin ang registration tubtob May 18 na lang ti may mga pilaman sila ka adjustment sa bahin sang Iloilo City Comelec, especially sa pagpatuman sang sining mga conservation efforts. In fact, hindi lang diri sa may Iloilo City Comelec ang ginapatuman ng adjustment, kundi pati na sa pila ka mga opisina sang Comelec kung sa diin every Monday wala sila sang opisina. Pero ang nahawidan naton to sa anunsyo man ni Sir Joe is ang ilang registration magapadayon
buwas nga adlaw April 7 to April 11 sa Atrium Mall. Hari na si Sir Joe nagapanumbalik. Sir Joe, please go ahead na mention mo nga tubtob May na lang ang registration naton para sa mga luyag magpasakop sa kagluyag nga mag-exercise ang ilang nga right to vote sa palabuton nga barangay and SK election. Sir Joe. Yes, Ma'am Ems, ang aton nga, as I have mentioned, nga tubtob na lang iniya sa May 18 ang paghiwat sang voters registration sa bugos nga Pilipinas. Ang aton diriya sa siyudad sang Iloilo, ang opisina sang COMELEC, nagaano kita, nagakadto kita sa mga kabarangayan, para nga malapot pagid nato ni ang mga kauturan naton nga wala pagid naka-process ang ilang mga application. So as I've mentioned, nga ang aton nga registration sa sining nga week, magasugod kita buwas nga adlaw, April 7 to 13 ara kita sa Atrium Mall sa ground floor, and then ang sa Mermart Mall April 14 to 18, and then ang gina-adjust pa naton ang sa distrito sang Lapos, kay may mga i-fix pa naton ang mga schedule, kay may chimpo pa man kagamo pag siya naton sa final nga schedule sa distrito sang Lapos. Kaga as I mentioned, tubtob na lang iniya sa May 18 ang aton nga pag-file sang aton mga nagakanlaing nga application sa registration sa COMELEC. Yes, Sir Joe. With roughly more than isa na lang kabulan, kadasig lang sang panahon. Pero as of this time, sir, kamusta ang aton nga numero sa mga nakaparegister na nga voters diri sa Iloilo City? Kamusta man, sir, ang turnout sa buong? Ang turnout naton sa quarterly ni ang aton nga ang pag-isip bala sang tanan nga nagakalain-laing application, ang alin sang January 5 first quarter, sa sining nga tuig January 5 to March 31, may ara kita 11,829, nga magasulod ini sa aton nga list of voters, sa nagakalain-laing nga mga barangay. Amo na ang aton nga ginahibat at the same time naga-cleansing kita sang aton nga voters list, kay ginapangwa naton bala ang mga disease nga mga registered voters nga wala nakaboto duha ka beses prior sang sining barangay election. So more or less may ara kita nga 330,000 ka mga registered voter, cleans na gid ina. Iga pasulod naman ini ang 11,829 sa aton nga database, kay i-consolidate ini kaga tungtong na matapos nga ang last naman ni nga bulan April and May, ipasudlo naman na naton ang ina nga mga botante kaga makapagwa na kita sang final nga number of voters o kung aton figure matapos ining May 18 nga registration. At the same time may ara kita nga approval bala sang ERP, may meeting ang ERP naton sa April 21 instead nga April 20, kay third Monday ina ginahimbat of the following month sang approval sang aton nga mga applicants sa registration. Mga pila pa, sir, ang target naton nga madugang with roughly more than a month nga nabili na lang sa registration diri sa Iloilo City? More or less ni mag-target kita mga 10,000 pa, kay daton gina-obserbaran kundi gani ang nagapahinga post na ang registration, kapin pa barangay election ini, madamo pa nga mga nagakadto sa aton nga registration site, barangay election ini, giniya ang mga tao bla siyempre ang iapektado gid sila sa resulta sang eleksyon, kay siyempre ang barangay amo na ang front ang pinaka basic nga local government unit nga ginaano bala sa mga tao sa barangay, ginadangpan sang ilang nga mga problema.
So ini aware ni ang mga butante naton nga dapat makapili sila sang ila nga mga lideres sa barangay nga makaserbisyo sa matudtuod sa ila. Yes. Siguro last na lang, sir, ang imo nga panugyan, mensahe or announcement sa mga tagpalamati naton, especially ang reminder man nga ti. Hindi na nila paghulaton ang deadline sa May 18 na antes sila nga makaparegister para sa participation nila sa barangay kag SK election, sir. Ang aton reminders sa mga butante nga wala pa naka-process ang ila application, ila binagid subo nga summer may panahon na gid ang mga estudyante nga magparehistro kay duha ka klase ang aton registration para sa SK election nga nagaedad 15 to 17 nga wala pa kaparehistro. Pwede sila makaparehistro para sa SK registration. Magdala lang sang any government valid issued ID plus photocopy sang ila birth certificate. And then ang regular voters nga 18 and above nga wala pa kaparehistro kay cater kita first time voter registration, application for reactivation ang wala pa na nakaboto sang duha ka beses antes sining paghiwaton nga barangay election, application for transfer of voters registration, and then may ara man kita nga correction of entry by virtue of marriage pala or misspelled name, may mga salaang yung mga record, magpresentar o magpresentar lang sang ilang marriage certificate or birth certificate. Amo na ang aton nga gina-cater. At the same time, kundiin kita naga-register dito man ang issuance ang aton voter certification. Wala kita sang issuance ang voter certification sa opisina kay damo nagakadto sa opisina and then hindi sila ma-cater kay bangod nga ang aton nga registration ara sa aton nga binyo. So nagapagwa man kita sa aton nga mga schedule sa aton nga Facebook account ang Comelec Iloilo City, makita ang mga detalyado nga mga information. Sa liwat ginapanawagan ang mga estudyante kay may ara pa kita sa mall sa Robinson pang target naton kag SM Terminal Market may gabutan pa kita sa bulan sang Mayo. So hindi na ulat nga maabtan kita sang mga last 2 weeks nga nagaginutok, subong nga adlaw, subong nga mga panahon tama pakaligwa ang atong opisina. At the same time naga-inform kita nga ang Comelec Iloilo City officially magahali na sang opisina sa bago naton nga opisina dito sa Molo sa Barangay Taal. May ara kita dira ang opisina upod sa aton nga integrated field office. Ara kita sa ground floor sa Iloilo City Government Complex na inagurahan kita pero wala kita ay makahalin pa tungod naga-complicate ini sa aton activity. Ila may ginapagpatigayon sang registration, so damo kita panghalinon nga mga documents. So magahalin kita sa May 25 this year. Bisitahon ka lang namon, sir, sa inyo nga bag-o nga opisina by May or earlier. Yes. Yes, ma'am Ems. Yes, sir. Madamo gid salamat, Sir Jonathan Saino, Iloilo City Comelec Assistant Officer 2 sa imo nga oras kag ginhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you gid, sir, and maayong aga. Maayong aga, ma'am Ems, sa liwat. Nabatian si Mr. Jonathan Saino, ang connection man naton halin sa Iloilo City Comelec nga naga-remind gid sa mga katuran naton, ilabi na sa mga estudyante nga wala na sang klase kag sumong umpisa na sang inyong bakasyon. I-grab na ang opportunity nga mag-register sa Comelec agud maka-boto kamo, ma-exercise ninyo ang inyong kinamatarong nga magboto kag magpili sang opisyal sa inyo nga barangay nga among ginakabig gani ni according kay Sir Saino, most basic nga local government unit kung sa diin dira kita nag-umpisa sa aton nga pangayo man sang bulig kag pagdemand
sang insakto nga serbisyo. So kung luyag nyo no nga dapat gid i-exercise gid ang inyong right to suffrage kag makapili sang mga kwalipikado nga mga opisyales nga magapungko sa inyong nga barangay, hindi lang pabati-bati, hindi lang pag-post sa social media, kundi kinahanglan nag-uumpisa gid ina sa pag-exercise ang inyong nga kinamatarong nga magboto, ilabi pa nga ang aton nga eleksyon sa barangay kag SK election hiwaton na this coming November. So sa liwat until May 18 na lang ang deadline para sa mga luyag pa maghingagaw sa registration sa barangay kag SK election nga luyag mag-exercise ang ila nga kinamatarong nga magboto. Hindi na maghulat sang deadline pa sa May 18, magbisita lang sa opisina sang COMELEC except sa Mondays kung sa diin sirado sila kag magbantay sa schedule nila no kung sa diin sila nga mga malls or diin nga barangay magapadulong para sa ilang nga roll out sa registration. Philippine Standard Time, alas 8:56 na sang aga. Wala din sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you gid sa mga live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Sa kinaandan akong inyo alagad Emerald Santiagudo kag kita ay liwat kita buwas. Diri lang sa Iloilo Morning. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential